mo pa ang mga gumagawa ng mabuti. Lord, ano po ba ang nagawa kong masama para may mangyari sa akin at sa aking pamilya na masama? Do you get it? Hindi ka nagyayabang sa Diyos. Hindi mo sinasabi sa Diyos, hindi yun ang ginawa. Hindi yun ang tema ng mga pananalita ni Ezekias. Hindi siya nagyayabang sa Diyos na parang may utang na loob sa kanyang Diyos. No! Tinatanong lang niya. Yun ang tono ng mga sinabi niya. Paka-explain. Hindi ko po kasi, parang ganun lang. So yun yung sinasabi ko, na kapag ang buhay natin ay kalugod-lugod sa Poong May Kapal, kahit pa paano may kumpiyansa tayong, Lord, bakit naman po ganon? Kasi kung ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung puro mali ang ginagawa natin, kung buwisit tayo, kung masama tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, kapag may pangit na nangyari sa atin, magtatanong ka pa ba, Lord? Ba't kaya ganito? Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, bakit ka nagtatanong pa? Ang lagay ba'y kasalanan ko pa? At ito pa isa, ganito yung parang tema ng mga sinabi ni Ezekias sa Diyos. Mabuti ang kanyang buhay. So yun din ang kanyang mga ipagpapatuloy, yung kanyang mga mabuting ginagawang bagay sa buhay kapag in-extend pa ang kanyang buhay. Do you get it? Yun. So para bang sinasabi lamang ni Ezekias sa Diyos, Lord, kung ma-extend naman yung buhay ko, ito pa rin naman at higit pa ang gagawin ko. O ngayon, ay isipin po ninyo, kung wala tayong ginagawang mabuti, ang dami pa nating ginagawang masama, tapos kukunin na tayo ng Diyos, may lakas loob pa tayo, may kumpiyansa ba tayong sasabihin sa Diyos, Lord, extend mo ba ang buhay ko? Sabihin ng Diyos, para ano? Para ituloy mo pa yung ginagawa mo? Di ba? Of course, this does not apply sa mga mabubuting tao na biglang nagkasakit at sa kabila ng mga panalangin natin sa Poong May Kapal ay binawain pa rin ang buhay. Kasi ang explanation naman dyan ay tapos na talaga ang kanilang misyon sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi talaga malayo sa atin. Kasi ang Diyos natin ang talagang lumalapit sa atin. Sana mas maramdaman natin. So ang lesson, ang magiging hadlang lang ay ang mga kasalanan natin. Kasi kapag makasalanan tayo, hindi sa ang Diyos ay lalayo, kundi tayo ang siyang lalayo. Hindi sa ang Diyos ay hihiyain tayo, kundi tayo ang mahihiya sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ay lalaitin tayo, kundi tayo ang manliliit sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ang magiging dahilan upang tayo'y maging alangan, kundi tayo mismo ang magiging alangan, ang pakiramdam. Kasi alam natin ang Diyos ay puros kabutihan lang at kabanalan lang. Ngayon sana mag-strive tayo na mabuhay sa kabutihan upang ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay mas lalo nating maramdaman, lalo na sa oras ng mga matinding pangangailangan. Lahat ng tao, mabuti man o masama, pwede talagang dumiretso sa Diyos sa may kumpiyansa. Pero mas mare-reinforce yung confidence natin kung nagpapakabuting tao tayo. Amen. Kapag ang iyong anak